Bago natin simulan ang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong suporta at sa pag-like ng ating video. Dahil po sa inyo mas lalo pa po akong ginaganahan gumawa ng video. Maraming salamat po. Dumako na nga ang eksena sa pagdating ni Jo-hyuk alias Boy Palibre at Instructor Lilia sa restaurant ng Valhalla. Pinapakita kung paano lapirutin ni Instructor Lilia ang pasta sa kanyang tinidor. Nang ito ay makain ng instructor, agad nitong nasabi na the best talaga ang mga pagkain sa restaurant ng Valhalla na parang luto ni Boy Logro. Napansin naman ng instructor ang hindi kumakain na si Jo-hyuk, na agad itong tinawag at tinanong kung bakit ayaw nitong lapain ang kanyang pagkain. Nasabi pa ni Instructor Lilia na dapat nang lumamon si Jo-hyuk bago pa lumamig ang pagkain nito. Na agad naman sinunod ng ating bida at nagmamadali nitong sinubo ang kanyang pagkain. Tinanong naman ng ating bida ang instructor kung ano ang rason sa paglibre nito sa kanya. Hindi naman agad tumugon ang instructor, sabay pinikit nito ang kanyang mata. At bigla na lang itong sumunggab kasabay ang pagsasabi na gusto nitong gawin assistant niya ang binatilyo. Na agad naman tinugunan ng ating bida ng ayoko. Saad naman ni Instructor Lilia na dapat ay pag-isipan muna ng 100 beses ng binata bago ito tumanggi na maging assistant niya. Dahil madaming benepisyo ang pwede nitong makuha pag naging assistant niya ito. Tinanong naman ng binata kung anong mga benepisyo ang tinutukoy ng instructor. Nakabungis-ngis na sumagot si Instructor Lilia at saad nito na isa sa benepisyo na pwedeng makuha ng binata ay ang scholarship sa Valhalla. Dagdag pa ni instructor na magkakaroon ng pagkakataon si Jo-hyuk na gumawa ng thesis kasama ang instructor. At sa thesis na gagawin nila, pwede mailagay ang pangalan ng ating bida sa World Monster Research Association na magbibigay sa binata ng kasikatan at kayamanan. Sinabi pa ni instructor kung sa ngayon ay pwede lang itong umalis sa Valhalla ng 1 beses kada 1 buwan. Pag naging assistant niya ito ay maaari na itong rumampa ng 2 beses kada 1 linggo. Muli naman sinabi ni Jo-hyuk na ayaw nito. Mababakas naman sa mata ng instructor ang nagtutubig nitong mata. Kasabay ang pakiusap nito na maging assistant niya si Jo-hyuk. Sa isip naman ni Jo-hyuk na walang kwenta ang benepisyo na makukuha niya. Ang importante ngayon para sa kanya ay makapunta sa Eye of the Great Forest na wala pa siyang idea sa lugar nito at kung saan ito matatagpuan. Nanlulumo naman si Instructor Lilia dahil hindi nito makumbinsi si Jo-hyuk na maging assistant niya. Dahil ayaw pa rin sumuko ni Instructor Lilia, sinabi nito sa binata na meron siyang alam na hindi alam ni Jo-hyuk. Ito ay tungkol sa dalaga na itatago natin sa pangalang Choi Aran. Dahil alam na ng ating bida na gagamitin ni Instructor Lilia ang patungkol kay Choi Aran. Kaya nagpanggap ito at sinabi na wala siyang paki sa dalaga. Kahit na sinabi ni Jo-hyuk na wala itong paki kay Aran, patuloy lang na sinabi ni Instructor Lilia ang tungkol sa dalaga. Ito ay tungkol sa pagpapatalsik kay Aran sa pamilyang Choi. Mabilis naman tumayo ang binata at sinabi nito kung wala naman ang sasabihin pang mahalaga ang instructor ay mauuna na itong umalis. Agad namang pinigilan at tinanong ng instructor kung bakit aalis na agad si Jo-hyuk. Sumagot naman ang ating bida na tapos na itong lumamon at hindi na siya interesado pa sa nais nitong sabihin. Sinabi ni Instructor Lilia na katulad ng sinabi niya na sekreto tungkol sa pamilyang Choi. Kailangan niya ding sabihin ang sekreto kung paano niya natuhog ang bituka ng Rock Goblin para maging quits na sila. Iniba naman ni Jo-hyuk ang usapan at tinanong ang instructor kung maaari ba niya itong tanungin. Agad naman tumugon ng oo ang instructor, kaya tinanong na niya agad ito kung bakit nagpapakahirap ang instructor na magturo sa mga estudyante. Sumagot naman si Instructor Lilia na bilang isang instructor nais nitong ibahagi at ituro sa mga estudyante ang iba't ibang uri ng halimaw na maaari nilang makalaban sa hinaharap. Dagdag pa ng instructor, madaming mapanganib na halimaw na maaari nilang ikapahamak kung kulang ang kanilang kaalaman. Kaya bilang instructor gagawin niya ang lahat ng kaya niya para sila ay mag-abayan. Natuwa naman ang ating bida sa sagot ng instructor kasabay ang pagsasabi na ito ay mahusay. At sinabayan na din ang kanyang paglisan na lubos naman kinagulat ni Instructor Lilia. Mabilis naman humabol ang instructor at muling itinanong sa bida kung paano niya natuhog ang bituka ng Rock Goblin. Na mabilis naman sinagot ng ating bida ng secret. Samantala sa tahanan ng pamilyang Choi,
Masisilayan natin na kasama ni Aaron ang kanyang ama at kuya. Dito ay nagsasalita ang ama ni Aaron na si Choi John tungkol sa gaganapin na test sa kanilang pamilya. Gusto nito malaman kung ano ang intensyon ng dalawa sa paglahok sa nasabing test dahil ang magwawagi dito ang susunod na mamumuno sa angka ng Choi. Ito naman ang panganay na anak ni Choi John na si Choi Jin. Si Choi Aaron naman ang pangalawa na anak ni Choi John. Paliwanag pa ng kanilang ama na kung sino ang mapalad na magwawagi ay magkakaroon ng magandang kontrata sa kanilang constellation gamit ang Sacred Relic. Dagdag pa nito na ang Sacred Relic ang magiging patunay para sa susunod na mamumuno ng angkan. Saad pa ni Choi John na rektahang aalisin sa pamilya ang hindi magwawagi. Matapos mapaliwanag sa magkapatid ang mangyayari, muli niya itong tinanong kung itutuloy pa rin ba nila ang pakikilahok sa test. Pakitang gilas naman na sumagot ng oo ang nakakatandang kapatid ni Aaron. Habang nasambit ni Aaron na magpapatuloy siya. Makikita na hindi natuwa ang ama ni Aaron sa kanyang desisyon. Pero agad naman itong nagtimpi. At pinaalala sa magkapatid na gaganapin ang test matapos ang 3 linggo. Matapos ang pag-uusap sa kanilang ama makikita na naglalakad ang dalawa. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang nagsalita si Choi Jin na hindi pa rin ba nakakahalata si Aaron. Nagtatakang natanong nito kung ano ang hindi niya nahahalata. Naiinis naman sinabi ni Choi Jin na hindi niya ba nakita ang naging reaksyon ng kanilang ama noong sinabi niya na makikilahok siya sa test. Naalala naman ng dalaga ang naging tingin sa kanya ng kanyang ama. Mapang insulto naman sinabi ni Choi Jin na patuloy pa rin nangangarap na maging pinuno ng pamilya ang anak sa labas na si Aaron. Mababakas naman sa itsura ng dalaga na hindi nito nagustuhan ang lumabas na salita sa bunganga ng ulupong. Mayabang pang sinabi ng ulupong na wag nang mangarap si Aaron na mananalo sa gaganapin na test. Dahil ang katulad ni Aaron na hindi man lang nabigyan ng blessing ng constellation ay hindi siya magagawang talunin. Dagdag pa ng hambog na ulupong, na hindi lang blessing ang nakuha niya kundi kontrata sa isang constellation. Pahabol pa ng ulupong na mas magandang sumuko na lang si Aaron para maawa siya. Bago siya alisin sa pamilya at tuluyan ng maging palaboy ay aabutan niya ito ng pocket money na magagamit niya na pangkain. Pagbabanta nitong sinabi na magkita na lang ulit sila sa araw ng test. Naalala naman ni Aaron ang sinabi ng kanyang ina. Bago namatay ang nanay ni Aaron, sinabi nito na kailangan ni Aaron maging pinuno ng pamilya at maging malaya na gawin ang lahat ng gusto nito. Muli naman nabuhayan ang dalaga at makikita sa kanyang muka na handa na siyang makipagdurugan ng bungo. Kinabukasan sa classroom. Habang nagtuturo ang instructor, si Jo Hyuk naman iniisip ang tungkol kay Choi Aaron. Bigla naman nagsalita si Borche para sabihin kay Jo Hyuk na malapit na ang midterm test nila. Patanong na tugon ni Jo Hyuk kung bakit mas seryoso pa si Borche pagdating sa pag-aaral. Patuloy lang nagdaldalan ang dalawa kahit may instructor na nagpapaliwanag tungkol sa midterm test na gaganapin sa susunod na 2 linggo. Saad ng binata na hindi niya binibigyan ng masyadong atensyon ang lecture ng mga instructor. Nagpanggap naman si Borche na hindi din interesado sa sinasabi ng instructor. Naririnig niya lang ang mga turo at sinasabi ng instructor sa klase dahil nandun ang bida. Sinabi naman ni Jo Hyuk na kailangan niya ang Valhalla para makarating sa Eye of the Great Forest na binigay na mission sa kanya ng system. Bigla naman nag-iba ang itsura ng ating bida at nakaisip ito ng kalokohan na ipapagawa kay Borche. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at sinabi kay Borche na dahil nakikinig at nag-aaral ng mabuti si Borche. Siya na ang palaging sasagot ng mga exam ni Jo Hyuk. Nakaramdam ng matinding hilakbot si Borche at naunawaan na nito ang gustong mangyari ni Jo Hyuk. Dagdag pa ni Jo Hyuk na nakaraan sa exam kay Instructor Lilia tinanong nito ang bida kung bakit ganon ang naging sagot niya sa exam. Na ibig sabihin ay seryosong nag-aaral si Borche. Saad pa ng ating bida na aasahan niya si Borche na maayos na gagawin ang inatang sa kanya na tungkulin. Kasabay na pinapakita ang mabait na muka ng ating bida. Habang pinagpapawisan ng malapot si Borche ay wala na itong nagawa pa at pumayag na lang sa nais ng ating bida.
Kasabay ng pagtatapos sa maayos na usapan ni Jo-hyuk at Borche ay doon na din natapos ang kanilang klase at sinabihan na sila ng instructor na maari na silang magpalaboy-laboy sa labas ng classroom. Nagmamadaling tumayo sa kinauupuan si Jo-hyuk para magtungo sa training grounds. May malamig at malumanay na boses ang tumawag sa ating bida. Ito ay ang dalaginding na si Choi Aaron. Agad nitong sinabi sa ating bida na kung maaari siyang sumama na mag-ensayo. Napansin naman ng ating bida ang nakasabit sa balikat ng dalaga. At tumugon ng oo sa tanong ng dalaga. Kasunod ang pagsasabi kung nais ba ni Aaron na magsanay na kasama siya gamit ang espada. Nabigla naman ang dalagita sa hindi inaasahan katanungan ng binata. Kaya sinambit ni Jo-hyuk na dahil simula nang mag-ensayo sila sa pagpapatibay ng katawan at pagpapalakas ng stamina. Ngayon na lang ulit nakita ni Jo-hyuk si Aaron na dala ang kanyang espada. Dagdag pa ng binata, ituturo muna nito sa dalaga ang tamang paghawak sa espada at tamang posisyon ng katawan. Nasabi na din ito na magtungo na sila sa training room para agad nang magsimula. Mababakas naman sa muka ng dalaga ang nararamdaman nitong ligaya dahil tuturuan na siya ng binata. Makikita na dumating na ang dalawa sa training room. Bago sila magsimula, tinanong muna ng ating bida ang dalaga kung kailan ang huling beses na hinawakan nito ang kanyang espada. Sinabi ng dalaga sa binata na simula nang sumailalim siya sa pagsasanay sa pagpapalakas ay hindi na niya ito nahawakan. Matapos magsalita ng dalaga, agad inutos ni Jo-hyuk na ilabas nito ang kanyang espada. Makikita naman na sinunod agad ng dalaga ang binata kasunod ang mabilis at swabeng paglabas nito sa kanyang espada. Dito ay pinapakita ni Jo-hyuk ang tamang posisyon ng mga daliri at sinambit nito sa dalaga na higpitan ang pagkakahawak sa espada at lagyan ng lakas ang kanyang mga daliri. Isa-isang sinunod ng dalaga ang instruction sa kanya ni Jo-hyuk. Nang kanyang mahigpitan at malagyan ng lakas ang kanyang daliri. Nagulat siya sa kanyang nasilayan. Dahil may aura na biglang lumabas sa kanyang espada. Nagtataka naman ang dalaga at nasabi sa kanyang sarili na hindi ito gumamit ng magic pero nararamdaman niya na may kakaibang lakas ang nakabalot sa kanyang espada. Matapos makita ni Jo-hyuk ang resulta ng ginawa ni Aaron. Inutusan niya ito na sumugod sa kanya gamit ang kanyang lakas. Agad naman tumugon ang dalaga at sinabi na maghahanda na siyang umatake. Kaya mabilis niyang binalik ang espada sa lalagyanan nito at pumorma na ito senyales na anumang oras ay aatake na ang dalaga. Dito nga ay nagpalabas na ang dalaga ng kanyang magic na tinatawag na Meralco. Upang madagdagan ang bilis sa kanyang galaw. Kaya naman matapos nitong maglagay ng magic, ay agaran na itong sumugod. At nagulantang naman ang dalaga sa napakalaking improvement ng kanyang bilis. Pero nasangga pa rin ng ating bida ang pinakawalang atake ni Aaron. Nasabi din ng binata na malaki ang pinagbago ng kanyang bilis kumpara sa una nilang laban. Dagdag pa ng binata na hindi na kailangan ni Aaron na maglagay ng magic sa kanyang katawan. Muli naman sumunod ang dalaga na alisin ang magic. Kasunod nito ay muling naghanda ang dalaga at hindi na nga naglaon sumugod ito kasabay ang pagbitaw sa kanyang skill na San Pedro Slash. Katulad ng naunang atake ni Aaron ay mabilis din itong nailagan ng ating bida. Kasunod ng pag-ilag ay naghanda itong pitikin ang espada ni Aaron. Kasabay ang pagsasabi sa dalaga na tuwing natatapos itong umatake at hindi tumama sa kalaban. Dapat niyang ibalik agad ang postura ng kanyang katawan at mabilis na gumalaw para maiwasan ang posibilidad na counter-attack ng kanyang kalaban. Dagdag pa ng ating bida na huwag titigil sa pag-atake ang dalaga hanggang sa magawa nito ang tinuro niya. Tumugon naman ng okay ang dalaga. Nagpatuloy lang ang kanilang pagsasanay. Tuloy-tuloy na inatake ng dalaga ang ating bida hanggang sa mahambalos na nito ang kalupaan kaya bahagyang nahinto ang dalaga. Habang nagpapa-cute na nakatingin ang ating bida sa magandang dalaga sa kanyang harapan. Nasa isip naman ng dalaga na inaasahan na niya na malaki pa ang kulang sa abilidad niya para makasabay kay Jo-hyuk. Matapos niyang maisip ang kakulangan sa kanyang abilidad ay muli nitong pinaliguan ng atake ang ating bida. Habang sunod-sunod ang pag-atake ng dalaga, iniisip niya na malaki ang pagpapasalamat niya sa ating bida dahil sa mga training at gabay nito. Nararamdaman niya na kung magpapatuloy siya na kasama ang ating bida ay mas lalo siyang lalakas. Lumipas na nga ang ilang oras.
Patuloy lang nag-eensayo ang dalawa sa training room. Agad namang matatanaw ang mga bakas sa matinding bakbakan na ginawa ng dalawa. Mapapansin ang nanghihina at naghahabol ng hininga na dalaga. Dahil nakikita ng ating bida na wala ng lakas si Aaron. Kaya sinabihan na niya ito na ilang oras na din naman silang nagsasanay kaya pwede nang magpahinga ang dalaga. Di pa man natatapos sa sinasabi ay bigla nang bumagsak si Aaron dahil sa sobrang kapaguran. Habang nagpapahinga ang dalaga, iniisip nito na malaki na ang pagkakaiba niya noon at sa ngayon. Napakalayo na ng lakas niya kumpara noon sa entrance ceremony. Pero kahit na malaki na ang pinagbago ng kanyang abilidad, hindi pa rin niya magawang makasabay kay Jo-hyuk. Dito nga ay tinawag ng dalaga ang ating bida. Agad naman tumingin si Jo-hyuk kay Aaron. Diretsahan tinanong ni Aaron ang binata sa kanyang harapan kung sa susunod na mga araw ay pwede ba sila ulit mag-sparring. Sumagot naman si Jo-hyuk na baka hindi muna. Pero sa isip ng binata na masaya siya turuan si Aaron dahil meron itong matinding determinasyon at talento na bihira lang makita. Dagdag pa ng binata may mga teknik si Aaron na lubos na kakaiba. At dahil sa mga teknik ng dalagita ay lubos naman itong nakakatulong sa kanya na mas mapalakas ang kanyang pakiramdam. Saad pa ng binata kung kasing lakas niya lang ang dating katawan niya. Di siya magdadalawang isip na gawing disciple si Aaron. Muli naman inulit ni Aaron ang kanyang katanungan kay Jo-hyuk kung pwede ba ulit sila mag-sparring sa susunod na araw. Naisip naman ni Jo-hyuk na biruin muna ang dalaga kaya sinabihan niya ito ng hindi na. Sa isipan naman ng dalaga kaya tumanggi si Jo-hyuk dahil hindi pa karapat-dapat ang kanyang abilidad na mabigyan ulit ng sparring match. Kaya sumagot ang dalaga na naiintindihan niya. Hindi naman makapaniwala si Jo-hyuk na hindi siya kinulit ni Aaron. Kaya tinanong niya ito kung sumusuko na agad si Aaron. Pero ang naging sagot lang ni Aaron na tama naman ang ginawang pagtanggi ni Jo-hyuk. Pero sa isip ni Aaron, buo na ang kanyang desisyon na sundan si Jo-hyuk at sundin kung ano ang sabihin nito. At hindi magtatagal ay siguradong mas lalo pa siyang lalakas. Dahil naguguluhan si Jo-hyuk sa sinabi ni Aaron kaya sinabihan na niya itong magpahinga at bukas na lang ulit. At nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Lumipas ang 2 linggo. Pinapakita na malapit nang magsimula ang midterm exam ng mga estudyante. Makikita si Soyeon na nagmamasid lang sa kanyang paligid. Habang si Siyok ay nagtataka at tinatanong ang sarili kung lahat ba ng mga estudyante sa paligid ay mga first year. Mababakas naman sa muka at kamay ni Aaron na gusto na niya magsimula ang exam para makapanghiwa na ito ng mga katawan ng mga halimaw. Dahil hindi nakikinig sa klase ang ating bida kaya wala siyang kaalam-alam kung bakit sila pinapunta ng stadium. Muli naman pinaalala ni Borche na ngayong araw gaganapin ang kanilang midterm exam. Tinawag na ni Instructor Lee ang atensyon ng mga estudyante. Nang makuha na nito ang atensyon ng mga estudyante, sinabi na nito na ipapaliwanag na niya ang gagawin sa midterm exam. Ito ay ang dungeon attack. Matapos magsalita ni Instructor Lee, makikita na biglang yumanig ang buong stadium ng Valhalla na labis na kinagulat ng mga estudyante. Kasabay ang mga pintuan na parang kabute na bigla-bigla na lang lumalabas kung saan. Paliwanag naman ni Instructor Lee ang mga pintuan sa kanilang harapan ay ang magiging lagusan nila papunta sa dungeon. Dagdag pa ni Instructor Lee na maari silang bumuo ng isang team na hindi lalagpas sa 8 miyembro. Paliwanag pa nito na kailangan lang nilang matapos ang dungeon bago maubos ang 5 oras. Saad pa ng instructor na magiging depende sa performance nila ang makukuha nilang score. At para naman sa hindi makakatapos ng dungeon sa tinakdang oras ay automatic na bagsak. Matapos ang mahabang paliwanag in-announce na ang pagsisimula ng midterm exam. Pinagmamasdan ng 2 instructor ang mga nagkakagulong estudyante. Nasabi naman ni Instructor Kim na katulad ng kanyang inaasahan na magiging magulo ang pagbuo ng isang team. Sumang-ayon naman si Instructor Lee at sinabi na kailangan lang sa isang grupo ay isang leader na mag-aayos at magbibigay ng role sa mga miyembro nito. Pinakita si Soyeon na maayos binubuo ang kanyang team. Sa isip-isip ng dalaga ang kailangan niya na maisali sa team yung kasing lakas niya o mas malakas sa kanya para maging madali ang pagtapos sa dungeon.
Lumapit naman ang dalawang haliparot at sinabi ng lalaki kay Soyun na sasali ito sa grupo ni Soyun. Nang makabuo na ito ng isang grupo, sinigaw na agad ng dalaga na pasukin ang dungeon. Dahil para sa dalaga ang manguna sa exam ang kailangan niyang abutin. Matapos na makapasok ang grupo ni Soyun ay isa-isa na din pumapasok sa dungeon ang iba't ibang grupo. Pinag-aaralan naman ni Jo Hyuk ang nangyayari sa kanyang paligid. Nasabi din ito na kada team na pumapasok sa dungeon ay binibigyan ng score ng mga instructor. Napansin din ni Jo Hyuk si Aaron na nakatayo mag-isa kaya nilapitan niya ito para tanungin. Nang siya ay makalapit sa dalaga, agad niya itong tinanong kung bakit hindi pa ito pumapasok ng dungeon. Sinabi naman agad ng dalaga na kung ano ang sasabihin sa kanya ni Jo Hyuk ay yun ang gagawin at susundin niya. Hindi naman inaasahan ni Jo Hyuk ang sinabi ng dalaga. Lubos din itong nagbigay sa kanya ng palaisipan dahil sa kakaibang kinikilos ng dalaga. Dagdag pa ni Jo Hyuk, matapos ng kanilang ensayo sa training room palagi nang nakasunod at ginagawa din ng dalaga kung ano ang ginagawa niyang ensayo. Dito nga ay sinabi na ng ating bida na papasok na ito ng dungeon ng mag-isa. Agad naman humingi ng permiso kay Jo Hyuk ang dalaga na kung okay lang ba na papasok din siya ng mag-isa. Habang naglalakad, sinasabi ni Jo Hyuk na mukha namang hindi delikado kaya bahala si Aaron na magdesisyon kung gusto nitong pasukin ang dungeon ng siya lang. Hindi naman na ito sumagot at pinagmasdan na lang ang binata na papasok sa dungeon. Napansin ng dalawang nilalang na wala pang nasasalihan na grupo ang dalaga. Kaya naman sinabi ng isa kung wala pang grupo ang magandang dalaga ay subukan nila itong isali sa kanila. Kaya naman nilapitan niya ito at sinubukan alukin na sumali sa kanilang grupo. Paliwanag pa ng nilalang na kulang pa sila ng isang miyembro. Humingi naman ng paumanhin ang dalaga at sinabi nito na papasok siya ng dungeon ng mag-isa. Nag-aalala naman ang nilalang sa maaari mangyari kay Aaron. Kaya sinubukan niya itong pigilan kasabay ang pagsasabi na huwag pumasok mag-isa. Kinakausap naman ni Aaron ang kanyang sarili at sinasabi nito na kakayanin niya dahil sinabi sa kanya ni Jo Hyuk na hindi delikado. Sinubukan ng nilalang na muling pigilan ang dalaga. Pero nabigo itong pigilan si Aaron dahil diretso itong pumasok na parang papasok lang ng bahay niya. Paki-like ng ating video kung nagustuhan niyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.